Kaya yung nagtasabi na may continuing, ituro nyo sa akin kung saan nakalagay na sa batas na provision yun sa saligang batas. Eh wala naman sila maituro. Di wala. Kinig si Senator-elect Marcoleta, ay binibigay ko na po sa kanya yung mga footnotes ko para gamitin lahat yun. Ngayon, makakausap natin ang Senador ng Bayan, Sentol, Senator Francis Tolentino. Sentol, napapanood po kayo sa Net25, napapakinggan po sa Radyo Agila, live din po sa aming mga social media account, Jen po at saka si Kuya Benny. Sentol, magandang hapon po. Masayang hapon po. Long time no hear, long time no see. Ayun, opo. Mukhang nakapag-relax na kayo, Sentol. Hindi naman po. Nagtatrabaho pa ho tayo. Tuloy pa rin. May session pa ho ngayon. Opo. Talagang tuloy-tuloy ang sipag ni Senator Tol. Ayan. Salamat po. Kahapon nga po, napapanood namin yung napakagandang debate po nito. Ako, papatango-tango ako eh. Yun yung sinasabing mainitang balitaktakan. At saka matututo tayo, no? Yes. Santol, pakibigay nyo nga lang po, sa kabatiran po ng ating mga taga-subaybay, baka hindi naman po napanood yung binabanggit namin. Kayo po, bilang Senate Majority Leader, ano po yung stand ninyo doon sa punto na yung mga gaya ng impeachment, particular impeachment, na naipasa sa 19th Congress, ang tanong maitutuloy ba ito sa panibagong Senado, Kongreso, 20th Senate o 20th Congress, Santol? Hindi po. Hindi po ito maitutuloy. Paki-expound po, Santol. Hindi po yan maitutuloy kasi tinanong ko po yan kahapon, ang atin pong saligang batas, kung ano lang po yung nakalagay sa saligang batas. Opo. Mahigit 30,000 po yung salita, yung kataga sa ating saligang batas, 1987 Constitution. Tinanong ko yan, meron ba salitang carry over? Wala. So ibig sabihin, pag wala, walang carry over. Ganun lang ko kasimple yun. Pero ang punto niya po, wala din naman daw po nagbabawal, Santol. Kasi hindi po. Ang jurisdiction po is conferred by law or by the Constitution. Ayun, opo. If no jurisdiction is conferred, there is no jurisdiction. Ayun ang The malinaw. 19th Congress, Opo. the 19th Congress cannot confer jurisdiction to the 20th Congress. Dahil ang bawat kongreso po ay independent from each other. Maliwanag po yan sa napakaraming desisyon ng Korte Suprema. Nalilito lang po yung iba. Ang isang kongreso po ay binubuo ng 3 sesyon. Opo. First regular session of the 19th Congress, second regular session of the 19th Congress, and third regular session. Opo. Sa 3 taon po kasi yung kongreso. Doon sa 3 session po noon, pwede pong ituloy ng yung bawat sesyon na hindi natapos, yung unfinished business. Pero yung kasunod pong kongreso ay independent na po yun. Ang ibig sabihin po niyan, lahat ng pending matters, proceedings shall terminate upon the expiration of one Congress. Kailan po yan? June 30. Oho. Ayun namang iba po, yung mga ilang nag-aral din ng batas, sinasabi, bakit sa US Constitution, sa US Senate ay ganon? Ang US Constitution po, pinattern po yan sa British Parliament. Opo. British Parliament po, House of Commons, House of Lords. Ini-elect yung House of Commons, yung House of Lords permanent. Ito yung mga aristocrat. Yung House of Commons ang nag-i-impeach at ang House of Lords ang nagtatrial. Ayun. Continuous po yun. Continuing body. Yung House of Lords. Lords. Yung US Senate po, continuing body. Kasi po, every 2 years nag-election po doon. 100 po yung senador, 2 senators per state. Ang naiiwan po ay 67. Ang ini-elect every 2 years ay 33. Yung 2/3 vote na kailangan nila to impeach, kagaya ng ginawa kay President Bill Clinton, yung tinuloy din kay yung isang judge, Judge Porteos, wala pa nagko-quote nito na academician sa Pilipinas, ay nakakatuloy ng susunod na kongreso. So long as they will change the House managers or prosecutors. Matutuloy kasi yung natitirang senador
ay 67. Hindi pa ho kasi 33 yung ini-elect, 33 plus 67 is 100. Hindi pa kasama dyan yung Vice President na presiding officer, yung siya ang Senate President. So meron silang quorum which is 50 plus 1, 51, at meron din silang legal authority to convict or acquit kasi 2/3 vote din sila na kinopya natin dahil ang 2/3 vote ay 66. 67 sila, may Vice President pa. Sa Pilipinas, ang ating eleksyon ay 12-12. Opo, Yung 12 12-12. po ay hindi yung 12 po ay hindi makaka-constitute ng quorum kasi ang quorum namin ay 12 plus 1, 13, kulang na. Oh. At ang 2/3 naman ng Philippine Senate ay 16. Lalo kulang. Kulang lalo. So pag nag-adjourn sinidye, tapos na po kami sa June 13, 1-3. At ang pagtatapos ng Kongreso ay June 30, June 30. Opo. So ibig sabihin po niyan, sangayon din sa ating saligang batas, ito po yung wala naman sa US Constitution, yung convening ng next Congress, yung 20th Congress ngayon, ay 4th Monday of July. So may gap talaga na 12 na lang ang natitira. Meron pa ho ditong hindi napapag-usapang iba. Kagaya po ng pagra-ratify ng mga treaties, ng Senado po ang nagra-ratify niyan, Opo. hindi na kami makaka-ratify ng treaty kasi ang kailangan din ay 2/3. 2/3 ng bill. 2/3 Opo. din sa mga treaties. Kaya stop na talaga pagdating po ng June 30. Kaya sinasabi ko po, pagdating ng June 30, magkakaroon ng functional dismissal by operation of the Constitution. Kahit wala kaming i-declare, Aha. kahit walang motion, tapos na po yun. Kasama po yung Pag impeachment. sinabi po tatawid sa 20th Congress, Opo. ano naman ang authority ng 20th Congress? Wala. Kasi po, stop na rin yung authority ng panel of prosecutors. Nag-terminate na nga yung kanila ring term. Kailangan i-reappoint po sila. At meron tayong isang provision na wala sa saligang batas ng Amerika, yung you cannot file a case against the same respondent within a period of 1 year. Wala po nun sa Constitution ng Amerika. At wala din yung salitang forthwith sa saligang batas ng Amerika. Mas kakaunti po ang salita, ang word sa American Constitution, at mas marami po tayong salita. Sa dalawang saligang batas, wala pong salitang, lalo sa atin, wala pong salitang carry-over. So, Ayun. Sentol, dahil sa ngayon ang dami agam-agam at maraming nakabitin ng mga katanungan sa isipan ng ating mga manonood. No po, ano po ang aasahan ng ating mga kababayan pagkarating ng June 30? Pagdating po ng June 30 at hindi po ito tapos, dismiss na po yon. Ayun. Dismiss na po yon. So wala na pong jurisdiction si 20th Congress kahit magsasalita sila doon, i-consider nila, wala silang jurisdiction. Aha. Hindi na nila kailangan i-accept yon dahil wala nga silang jurisdiction. So, So maghihintay na naman ng 1 taon para ma-refile kung kailangan yung case. Sa mga nagsasabi naman na kaya pa bang tapusin, siguro po kung talagang gagawin ng Senate President na sa June 11, presentment, pwedeng ituloy. Pero kinabukasan po ng June 11 ay holiday. June 12 naman June yun, 12 na, Independence Day. Opo. Sinidye adjournment ang 13. Pero wala ang 19th Congress, ang buhay po niya ay hanggang June 30. Opo. Kung talagang papaspasan, araw at gabi, 24 oras, ay wala pong imposible do kung gusto nilang ituloy. Pero yung akin pong teorya, at hindi po ito teorya, back up by jurisprudence po ito. Kasi siguro po, hindi sa pagyayabang, ang pagkakaiba ko po dito, pinag-aralan ko po yung US Constitution at ako po ay nag-bar exam din ng US Constitution. Aha, opo. Nag-bar exam po ako sa New York, kaya medyo kabisado ko po ito ng kaunti at nagtuturo din po ako ng constitutional law. Yung huli kong tinuruan nga ay dyan po sa New Era, New Era University. College of Law. Opo. So, ibig ko po sabihin, all pending matters shall terminate upon the expiration of one Congress. So pati Kailangan po yung kapangyarihan ng prosecutors, pati yung kapangyarihan ng 19th Congress, tapos na pala yun. Tapos na po yon. Kaya kahit po yung Bill Clinton case, yung Trump case, nag-reappoint po sila ng bagong mga prosecutors. Subalit may nag-carry over sila sa
sa US Senate kasi nga doon sa mga pinaliwanag ko kanina. Dalawa lang po ang na-impeach pa sa US Senate, si President Andrew Jackson at si President Bill Clinton. Although na-filean din ang case si President Trump. Sa lahat-lahat po ay kasama yung mga judges sa US ay 19 pa lang ho lahat yan. Simula po nung 1789 US Constitution. May mga inibigay na halimbawa sa isang proper court anya, halimbawa, ikaw ay may kaso, ay nag-resign yung judge. O kaya naman halimbawa ay nawala yung judge. Nag-retire. Nag-retire yung judge. Opo. Mapapalitan lang anya yung judge, pero yung kaso mo Opo. nakadakit lang, nakaandun lang Tama daw po yan. Opo. Tama po yun. Kasi may jurisdiction na binigay ang batas para dun sa husgadong yon. Ayun. Ang jurisdiction na binigay ng saligang batas natin Opo. ay yung impeachment court para doon po sa kongresong yon. Yung kongreso ng 19th Congress ang nag-file Opo. at yung Senado ng 19th Congress ang impeachment. They don't believe how toxic this is. If you're still using a plastic or wooden cutting board, you need to hear this. Court. Opo. So, wala pong karapatan ang 19th Congress na ipasa po ito sa 20th Congress. Ang nagbibigay po ng jurisdiction ay ang batas o ang saligang batas. Ayun. Ano po ang magpiprevent sa 19th Congress na ipasa ito sa 21st Congress o sa 22nd Congress, kung ganun po ang logic ng kanilang pag-iisip. So, patay na po yan. It automatically dies. Kaya po yung term ko po kahapon, functional dismissal. Wala kaming gagawin, wala nang gagawin ng respondent, patay po yung kaso. So sa June 30 po, Sentol, wala tayong inaasahan na magkakaroon pa ng mainitang balitaktakan at magkakaroon ng botohan. Baka ho merong mga abogado di kampanilya na magsalita ng ganyan. Tingnan niyo po, pag kami ay nag-expire na sa June 30, kasama po ako at yung mga ilang kasama ko, wala naman po kailangan motion pa kaming i-file na kami ay magte-terminate na ng trabaho. Wala kaming kailangan na resolusyon na si Senator ganito ay nagpaalam na. Wala na ho. Automatic na po yun. There is a constitutional clock. There is a constitutional deadline. The Congress, congressional acts, pending business, automatically lapses and dies within the same Congress. Lahat po ng final ko na hindi natapos, yung talampas ng Pilipinas Oil Corporation, yung talampas ng Pilipinas Development Authority, yung ROTC bill na hindi matapos, yung Department of Water Resources Management, Department of Disaster Management, tapos na po yun. Pagpasok ng 20th Congress, it has to be refiled. Bagong Back to Kongreso zero. na po yun. Opo. Back to So zero. at yun ang pinakamalinaw na sagot na narinig natin ngayon, Kuya Bene, no? Diba, wala pong pagkakaiba sa programa nyo. Opo. Pag natapos kayo ng alas 6, tapos na po yun. May programa ng bagong papasok. Oo. Opo. Hindi nyo pwede pa pera kung ipa-extend ng producer na kayo uli. Tapos na po yun. May bagong So programa. ang Bukas na uli kayo. constitution natin is the producer. So yun pala ang malinaw, ano? Hindi, balik ngayon, ang nakikita natin, June 11, yung pinaka critical na sitwasyon, yung sa June 11. Eh, pero Ganun po ba? Tama po kayo, sir. Pero may question din ako dyan. Yung June 11, sinasabi nila presentment ng panel of prosecutors. Babasahin lang, Babasahin. Subalit, ang tanong ko dyan, yung panel of prosecutors can only enter the Senate plenary when the Senate has been converted into an impeachment court. Yeah. Technically, tama po, opo. Ganyan Hindi po mangyari. pwedeng pumunta rin yung mga congressman. Nagpipresent kami rito. Alam niyo po sa Senado, ang nakakapagsalita lang dyan kung imbitado kayong head of state. Opo. Kung kayo po ay distinguished personality na bibigyan ng parangal, kagaya po nung ginawa ko kay Heidelin Diaz na nakakuha ng gold medal, makakapasok kayo doon, nakakakit kayo sa rostrum. Yung dating UN Secretary General, yung Prime Minister ng Vietnam, pwede magsalita. Tapos, ang congressman, makapunta lang sa Senate premises, sa plenary, kung meron bicameral conference committee na doon gaganapin. Opo. Kung meron joint session, magkakasama kami. Pero kung magsasalita ka as congressman, kailangan bisita ka. So, ngayon, para ka makapag-present ng
articles of impeachment, kailangan Magkukunbing hindi Senado kayo. yung kaharap mo as plenary. Kailangan kaharap mo yung Senado as an impeachment court. Yun, magkukunbing kayo as impeachment court. Nakatoga. Yes, so parang husgado po yun, darating na yung mga piskal, Opo. yung prosecutors. Naibigay na sa amin yung, incidentally, hawak ko na yung gown, yung robe, meron na ako, nabigyan na. Hindi ko naman nasusukat, baka hindi pa nalalaban yon. So, hawak ko na po yun. Subalit, kailangan mag-oath muna. May proseso yon. Opo. Ang sinasabi kahapon sa mga debate, pwede raw mag-present ng hindi pa impeachment court, parang mali. Kasi ang kinukuha nilang practice ay yung practice sa US. At sinasabi ko kanina, yung practice sa US baka hindi applicable lahat dahil yung sinasabi ko po, kakaiba nga. Na sila ay may natitirang 67. Opo. Tayo ang natitira ay 12 na lang. Subalit, yung ginaya po natin yung US Constitution no 1935 Constitution, yung kaunahan nating saligang batas, huwag na natin banggitin yung Malolos Convention, yung Opo, ano-ano. Nung ginaya po natin yan, ang eleksyon po ng senador noon, kasabay ng congressman, ay eight. Oho. 24 din. Bawat eleksyon, 8 i-elect. Kaya may naiiwang senador noong 1935 na 16. 18. Na merong quorum dahil 13 ang quorum at sufficient to convict or acquit. Oho. Na bago po yan ang mga susunod na saligang batas. Yung po yun. Kaya yung mga jurisprudence na sinasabing continuing ay base po yun doon, halimbawa yung Arnold case, Arnaldo versus Arnold, ay base po doon sa 1935 Constitution na ang eleksyon natin ay 8-8-8. Eh ngayon, ang eleksyon natin, 12-12 every 3 years. Oho. 12 senador. Kaya... Dati po, 8-8 lang, tigbo-walo. Oho. So doon sa punto na ang sabi nila, ang Senado ay continuing body. Tama, continuing body, pero wala kayong, hindi Continuing majority. body po yun, pwede pong magpasweldo, pwede pong maintain yung administrative functions, pero hindi po continuing business. Magkaiba po yun. Yung sa US po, continuing body plus continuing business. Wala kaming continuing business. Kaya minamadali po ngayon yung mga kino-confirm ng CA, Commission on Appointments, kasi mati-dissolve na kami, mate-terminate kami automatically by June 30. Kaya pala yung kahapon na inaapila ng mga kasama yung senador na mabasa at mabasahin na yung pinangako batay sa kalendaryo, sabi ni Senate President Chis Escudero, ay na-move sapagkat may kapangyarihan na pala Senate President na i-move yung kalendaryo at hindi nga po kayo nag-convene as senator judges at impeachment court, kaya hindi rin po pinayagan na basahin yung articles of impeachment kahapon Medyo po. may question din po doon kasi yung salitang forthwith, immediately, na wala naman sa US Constitution. Oho. Dito sa harapan ko po siguro 4 ang kopya ko ng US Constitution dito na maluma-luma na. Opo. Nandito po lahat yan. Pero sa US Constitution na mas kakaunti ang salita na walang 2,000 words, ay makikita po natin na wala din yung mga carry-over. Lalo na sa atin, wala yung carry-over. So isa kong malinaw na bagay dito, pagdating ng June 30, dead ang impeachment against BP Inday Sara. Dead po yan, pero nakikinita ko po dyan. Opo. Siyempre may magsasalita, ako nakapag-issue na ng statement. Pagpasok po ng 20th Congress to formalize, meron din siguro, nothing would prevent the 20th Congress from adopting a resolution. Subalit, hindi po sila basta-basta pwedeng magbutuhan to determine whether they have a jurisdiction. Alam niyo po kung bakit? Opo. To do that would also be an exercise of jurisdiction. Wala nga silang jurisdiction eh. Wala kang jurisdiction, ba't ka magsasalita pa? Need my jurisdiction ba tayo? Magbotohan tayo, gano'n. Wala nga kaming jurisdiction eh. Di ba? So lahat po yan ay magiging violation ng Constitution. But nothing can prevent them from issuing a declaration para matapos na. Just like the 19th Congress, kahit po hindi kami mag-issue ng declaration sa 30 o sa 13, June 13,
ay automatic na po yun. Automatic na. Pero mas maganda rin, may formal declaration. Kaya po yung ginawa ko po kahapon, for documentary purposes, sa mga mag-aaral ng batas, pag umakyat ng Supreme Court, yun na po yung nilatag po ni Senator Tolentino. Ayun. So, sana, wish ko lang, Kuya Benny, may nakikinig sanang magiging senador sa 20th Congress para, nasa minute naman po ninyo, no? Nasa minute po ninyo yan, at saka sa linaw ng paliwanag ninyo ngayon, Santol, pwede nga, tama, gagamitin ito sa pagpasok ng 20th Congress. Naniniwala po ako na yung mga sinabi ko po kahapon, hindi sa pagbubuhat ng sariling bangko, ay gagamitin ng mga bagong senador. Kung nakikinig si Senator-elect Marcoleta, ay binibigay ko na po sa kanya yung mga footnotes ko para gamitin lahat yun. So, kung dead na yung impeachment, technically, kung tatanggapin natin po yung argumento po ninyo, yun naman ang binabanggit ninyo tama, next year na, kung talagang gusto nilang i-push ang impeachment against BP Inday Sara. February 5 uli next year. So February 5 pala ang patak yung day 1. Opo, yun po yung deadline Yun po yung constitutional clock nagsimula nung final po yung case. February 5, 2025. Opo. Kasi nandun, parang may pagtatalo pa kasi di ba, nauna, dalawa, pangatlo, pang-apat ata. Yung nauna kasi hindi nila tinanggap Hindi agad, kumbaga hindi inaktuhan. Itong huli lang ang ano po dyan, ang time po dyan ay kung kailan nakarating sa Senado. Yun ang day 1. Opo. Yun po ang day 1. Ayun, ang linaw. Malinaw. And looking forward na lalo pang ma-educate yung mga tao when it comes to ganitong proceedings. Napakalalim nito. Kasi kaya kailangan natin ng isang sentol talaga sa Senado. Magpahinga muna ho ako. Magpapahinga muna ako at para nakikita ko, wala na kayong kape dyan. Makikikape na lang ako sa inyo balang araw dyan. Dito kayo. Balik na ho kay Rito. Balik muna kay Rito. Hinihintay namin kay Rito. Alam mo, magpahinga na kayo sa Senado, pero dito po sa ganang mamamayan, hindi kayo magpapahinga. Magpapahinga-hinga muna tayo ng kaunti at maraming gawain na kailangan tapusin din, lalo sa kalusugan. Ayos muna tayo na. Health is wealth. Health is wealth. Tandaan nyo po yan. Kung huling nagkausap po tayo, yan yung pinag-uusapan natin. Health is wealth. Muli po, salamat sa pagkakataong na ibigay nyo sa akin na marinig Teka lang po, Santol, doon sa punto na lang na yung 11 prosecutor, so pagdating ng 20th Congress, bagamat sa Kamara ito, mag-aaral ulit sila ng wala na pala silang i-aaral kasi kung dead na. Wala na. Wala na rin po silang, wala na rin yung composition ng... Congress can refile the case sa susunod pang taon. Today, let's give this game a try. As soon as we enter, we get to choose our character's gender. Let's go with female this time. Now, which one to pick? I'm leaning toward this junior adventurer as the protagonist. Sa susunod pang taon. So wala na rin palang saysay yung kay Dilima at kay Chel Jokno kasi sasama sa bagong... I-refile nila yun. So panibagong botohan na naman sa Congress yun. Dalawang kasi yan Pwedeng idahan sa Committee on Justice at pwedeng direct filing, yung 1/3 nila. So pwedeng gawin ganon. Pero mahaba-haba po yan. Hindi natin ma-speculate kung ano po ang mga mangyayari. Pero sa ngayon po, sa nakikita ko, kasi nga kung June 11 ang presentment, tapos kung aakto kaagad ang Senate President na mag-i-issue ng summons, 10 days to answer, yun ay June 21 na. June 21 ay magkakaroon ng pre-trial, siguro palagay mo na ng 5 araw yan, o di June 26 na, may 4 na araw for trial. Kung talagang pipilitin na araw-araw na 24 oras ay kakayanin siguro na pero parang imposible na po mangyayari yan. Sentol, Sentol, ikaw lang ang nakatayo dyan ng gano'n. Kahapon na functional dismissal na yun. Pero kayo din po naman ang chairman ng rules, natitirang session, parang ilan pa po yung dapat ipaihabol natin under po ng LEDAC, yung urgent bills. Meron pa ba kayo may hahabol para maging batas? Merong hinahabol yung yung right of way, yung
yung right sizing na approve na kahapon. Opo. Marami mga local bills, yung mga ospital, yung mga pangalan ng kolehiyo, yung pagpapalit ng pangalan ng barangay sa Muntinlupa, sa maliliit na po yon. Aha. Sa Bacoor, yun ay mga naihabol kahapon. Kanina nagawa din. So, ilang araw na lang po ito na pagkatapos po nun. Kaya nga ho hinahabol. Opo. Kasi nga magte-terminate na. Magte-terminate Yun. na. So, Hindi wala rin hong pwedeng tayong- ipasa ito sa 20th Congress. Wala akong major legislation na talagang minamadali po as of this time. Yung right sizing bill, na madali na yon, naayos na yon. Ito pong right of way bill, hindi ko alam kung maihahabol. Period of amendments pa yan. Sa ngayon, wala na akong masyadong nakikita pa. Pero napakarami na na mga batas, mga panukalang batas pa na kaya alam niyo po kaya hinahabol kasi nga magte-terminate na. Magte-terminate na yung term ninyo. Kaya wala Sayang rin carry naman. over yun. Di ba? Kasi kung may carry over yun, ba't magmamadali? Di pasa sa 20th Congress, di ba? Sila na magtuloy. Kailangan doon, pagdating ng 20th Congress, i-refile na. Kasi The same is true Opo. with impeachment. Kasi pinupunto nila, sabi, hindi, ang impeachment court, sui generis ito eh. Kapag Tama po. Pero yung kagaya po ng mga regional trial court, Court of Appeals, permanent po yun eh. Ayun. Permanent po yun, kahit magpalit yung judges, araw-araw po may hearing yun. Nandun talaga yung court. Pero ito pong impeachment case, this is an ad hoc impeachment trial court. Opo. Bihira lang ito maitatag. At may lifespan po ito. Yung lifespan po ito ay yung Congress kung saan nagsimula yung kaso. So yun ding Kongresong yun ang magtatapos ng kaso. Malaking pagkakaiba po sa mga RTC o MTC na pwedeng palitan yung judges kasi continuing court talaga yun. May jurisdiction yun na Opo. binigay ng batas. Ito po, ang jurisdiction, ang nagbigay lang ay ang saligang batas. Ayan. Binigay doon sa Kongresong yon at hindi pinapasa sa ibang Kongreso. Kaya yung nagtasabi na may continuing, ituro nyo sa akin kung saan nakalagay na sa batas na provision yun sa saligang batas. Wala naman sila maituro, edi wala. Ayun. Santol, nako. Salamat po ng marami. Salamat po. Natatapos man ang term, pero ang termino niyo po sa ng mamamayan, hindi po natatapos, Santol, ha? Oo, forever. continuing. Forever to forever. Opo, anytime Dito po. may forever. Anytime Saka na po tayo Continuing po. magkikita-kita dyan ng personal. Medyo